Isang mataas at walang dudang mainit-init na taniman na gawa sa makabago at sobrang tibay na materyales, kung saan lahat ng bahagi nito ay mabibili sa kahit anong tindahan ng mga materyales sa konstruksyon. Madali lang gawin ang taniman na ito, kaya kahit tamad o hindi sanay sa mabigat na gawain ay kayang-kaya ito. Malaki ang tulong ng ganitong taniman para sa masaganang ani, lalo na sa mga delikadong lugar. Naiiwasan nito ang pagkalunod ng pananim sa tuloy-tuloy na ulan at napoprotektahan din laban sa sobrang init at tagtuyot tuwing tag-init. Halos hindi na kailangan diligan ang ganitong taniman. Hindi maikukumpara ang mga mataas na taniman na gawa sa kahoy, DP kayero, semento o plastik dahil mas maganda at praktikal ito. Ligtas na ngayon ang ating seguridad sa pagkain. Ang mga taniman mula sa materyales na ito ay pwedeng iba-iba ang hugis at magmukhang mamahalin kahit mura lang ang gastos. Dahil dito, ang ating matitinding bakuran ay magsisimulang magmukhang mga hardin ng palasyo, mga ensemble ng palasyo at parke. Sa mga ganitong taniman, kaiinggitan tayo hindi lang ng mga oligarko, kundi pati ng mga pamilyang maharlika. At lahat ng ito ay mura at halos di mo na matatawag na trabaho sa kaunting pagod lang. Dahil ito ay puro kasiyasyang paglikha na abot kaya ng lahat at ng bawat isa. Ang mga manunood ng awitin ni Yasha Kosyaka ang unang makakaalam ng impormasyong ito. At ngayon, isa-isa nating pag-usapan, kamusta sa lahat? Ang mga video ko sa paggawa ng singsing, bilog na lalagyan, at iba pang core mula Penoplex ay umani ng milyon-milyong views. Kaya tiyak na panood na ito ng regular na manonood ng channel. Para hindi masayang oras nyo, ipapakita ko na agad ang taniman gamit ang composite na singsing para sa mga bagong manonood. Ipapaliwanag ko sa susunod na parte ng video kung paano baluktutin ang Penoplex at gumawa ng ganitong singsing. Gamit ang grinder, tinatanggal ko ang isang kapat dahil nagbago ang plano. Imbes na ikakabit sa isa pang singsing, magiging mataas, mainit at bilog na taniman na ito, kaya hindi na kailangan ang isang kapat. Hinahalo ko ang natitirang tile adhesive. Karaniwan, para sa paggawa ng aking maliliit at hindi masyadong maliliit na architectural na disenyo, ginagamit ko ang pinakamurang tile adhesive. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong gamitin ang natitirang hindi masyadong murang adhesive na kung hindi ay masasayang lang. Sa ganitong gawa-gawang ibabaw, maaaring lagyan ng iba't ibang finishing, biniliman o halos libre. Ako, palalamutian ko ang mataas at mainit na bilog na taniman na parang natural na bato sa paborito nating Mediterranean na estilo. Ang taas ng singsing ay kapareho ng lapad ng standard na Penoplex sheet, mga 60 sentimetro plano kung ibaon ito ng 10 sentimetro, kaya para makatipid sa pandikit, nilalagay ko ito hindi mula sa pinakailalim. Makikita nyo na mas madali ang trabahong ito kaysa iba at hindi na kailangan ng maraming paliwanag, mas mainam kung ipapakita na lang. Alam ng regular na manonood ng mga awit ni Yasha Kosyaka na eksperto kami sa matataas at maiinit na taniman gamit ang Penoplex. May sapat kaming karanasan para masabing dekalidad ang tagumpay na ito sa matataas at maiinit na taniman. Mas mabilis uminit ang matataas na taniman tuwing tagsibol dahil parang hiwalay sila sa lupa. Ang dulo ay nilalagyan ko ng mga piraso ng fiberglass mesh at ng parehong pandikit para sa tiles. Habang tumitigas ang pandikit, ikukwento ko ang ilang nasubukan kong paraan ng pagbabaluktot ng polystyrene foam. Ang mismong material ay marupok kapag binabaluktot, ngunit sa kabilang banda, ito ay sapat na matibay kapag pinipisil, kaya naman malawak itong ginagamit sa pag-i-insulate ng sahig. Matagal na itong nilalagay sa ilalim ng mabigat na semento. Una kong nabaluktot ang Penoplex gamit ang matibay na fiberglass mesh, clamp at mga kahoy na piraso. Pinipigilan ng mesh ang mga bitak sa labas ng baluktot habang bahagyang nadudurog ang magaan na material sa loob, kaya nagaganap ang pagbaluktot. Kapag binaluktot mo ang Penoplex kahit sandali, mananatili itong baluktot. Para hindi ko na kailangang gumamit ng kahoy at clamp, gumamit ako ng ibang paraan. Dinikit ko ang fiberglass mesh gamit ang manipis na polyurethane foam adhesive.
Pagkatapos, nagagawa mong baluktutin ang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan sheet gamit lang ang iyong mga kamay, kahit na may kaunting puwersa. At habang baluktot ito, ilalagay mo ito ng mga 20 minuto sa ilalim ng brace ng isang wooden table. Dahil makitid ang pandikit, mas madaling tanggalin ang mesh kaysa idikit. Ganyan ko binabaluktot ang sheet nung ginagawa namin ang mini-pool na kupeli. Kung sa patag na ibabaw ng mga pinagdikit gamit ang parehong pandikit na mga sheet ng EPS, ay gumuhit ka ng bilog at gamit ang linyang iyon bilang gabay, idikit mo ang mga paunang nabaluktot na sheet. Pagkatapos putulin ang sobra, magiging bilog na lalagyan ito na may kahanga-hangang sukat, hindi lang basta sing-sing. Dumikit na ang pandikit, kaya pwede nang simulan ang pagguhit ng Mediterranean na bato. Mahalaga rito na pakalmahin ang isipan, alisin ang negatibo at mag-focus sa maganda dahil maaapektuhan ang pagpipinta kung hindi. Tinatawag ko itong parang kaliskis ng isda na magpapakita na hindi totoong bato ang mga ito, mga dugtungan. Gumuguhit ako gamit ang baluktot na alambre. Simple, madali at masarap gawin, basta isipin mo lang ang magagandang bagay. Hindi namin iniintindi kung sino magiging presidente ng Estados Unidos, pati Dow Jones Index at rublo. Sa una, hindi ko nakuha ang tamang timpla. Ang mga kaliskis ng isda ay nakaumbok sa isang direksyon. Karaniwan kaliwa para sa kaliwete, kanan para sa dekstro, kaya kayang matukoy ng bihasang kontra-espiyang ahente ang nakatagong kaliwete. Nang maisip kong maganda maging Belarus, biglang parang naging bato ang lahat. Wala nang kaliskis. Malamig ang Oktubre sa labas ng Belarus, kaya ang pandikit sa tiles ay hindi agad tumitigas. Kaya pwede pa itong ayusin ng matagal. Iba ang lahat tuwing tag-init, mga subtitle. Kapag tumitigas ang ibabaw, ginagamit ko ang spatula para ikalat ito at lalong magmukhang totoong bato. Hindi ako tumigil at pinahusay ko pa ang paraan ng pagbaluktot ng Penoplex gamit ang mesh. Pero ngayon ay gamit na ang sarili kong imbensyon na tinawag kong Penoplex Ogib. Pinapadali ng Penoplex Ogib ang pagbaluktot ng Penoplex kahit maliit ang radius at hindi na kailangan ng malakas na puwersa. Ang base nito ay isang karaniwang Europalet na ginamitan ng Penoplex Ogib. Gumagawa ako ng pugad kahoy gamit ang Penoplex at sa mga larawan, sa gilid ko lang nilalagay ang pagbaluktot nito. Nagawa ko ang lalagyan na wala pang tiyak na gamit. Kung tinatamad kang gumawa ng baluktot na Penoplex, pwede mong gamitin ang kahoy at 2 clamp para baluktutin ang material. Ginamit ko ang paraang ito ng pagbaluktot sa paggawa ng aming mainit na composter para sa pinutol na damo. Sa bilugan na sulok, mas kaunti ang tensyon at mas matibay ang composter. Nagkasakit ang puno ng mansanas sa hardin, lumiit ang bunga, kaya pinutol namin ito. Ang iba pang mga puno ng mansanas na itinanim namin sa mga taon ng aming paninirahan sa baryo ay lumaki ng husto at sobra-sobra na ang mga mansanas. Malungkot pa rin ang puno ng mansanas, pero magkakaroon ng bagong mataas at mainit na taniman. Itutuloy, mga subtitle ni Di Matordo. Itutuloy. Kapag nagpaputol ako ng mga puno o palumpong, hindi ko sinusunog ang ilang sanga. Dinudurog ko ito gamit ang aking pangdurog sa hardin. Sa ganito, nakakakuha ako ng mahalagang material para sa mga mainit na taniman. Madaling matunaw at magaspang na organikong material, napakaganda talaga. Kapag tuluyang natuyo ang pandikit para sa tiles, nililinis ko ang mga bato gamit ang metal na brush at pagkatapos ay sinisimulan ko na silang pinturahan. Pinakamurang pintura at ilang kulay na panghalo ang gamit ko sa labas ng bahay. Pinipinturahan ko ng hindi magkadikit ang magkakulay na bato at pinapantay ko ang paglalagay sa ibabaw ng barelyep. Itutuloy. Pagkatapos, lilipat ako sa ibang kulay at inuulit. Sinisigurong hindi magkatabi ang pareho ng kulay na bato. Sa pagkakataong ito, 4 lang ang kulay na ginamit ko.
Ang ikalima ay ang natural na bato at kulay abong pandikit ng tile. Pagkatapos, kinuha ng asawa ko ang ginawa ko at gamit ang matigas na brush, hinayaan niyang lumalim ang mga bato. Habang natutuyo ang pintura, ikwento ko ang paraan ng pagyuko ng Penoplex na di kailangan ng malakas na lakas at pwede sa malalaking radius. Ginawa ang singsing na ito mula sa lumang kahoy at DPP ng dati naming kusina. Gamit ang mga metal na anggulo at mga tornilyo, binuo ko ang ball bond matrix na may 1.5 metrong diameter at inihanda ang strip at alkali-resistant fiberglass mesh na kasing lapad ng foam board at mas mahaba ng kaunti sa circumference ng ball bond matrix. Hinanda at ipinahid ko ang pandikit sa pinagdugtong na insulation sheets para sa pagdikit at pagplaster. Binigyan ko muna ng gaspang ang mga expanded polystyrene insulation sheet gamit ang talim ng lagari na tinanggal ko mula sa hawakan. Ibinabad ko sa pandikit ang fiberglass mesh. Pinantay ang ibabaw gamit ang malapad na spatula at nagsimulang iikot ang strip. Ikinabit ito sa hulmahan gamit ang mga piraso ng kahoy at tornilyo. Sa ganitong paraan, kahit basa pa ang pandikit, hindi nababasag ang mga sheet ng Penoplex dahil sa nakakabit na mesh. Dahil sa siksik na espasyo ng tray, kalahati lang ng bilog ang nagawa ko kada pasada. Kaya idinikit, pinlaster, at pinatibay ko na lang ang natitirang mga sheet gamit ang fiberglass mesh. Doon na mismo sa lugar. Habang nagtatrabaho, napansin kong pinakamadaling yumuko ay hilahin at pansamantalang i-fix ang dulo ng fiberglass mesh. Kung may pangalawang pares ng kamay, mas madali pa, kahit na napakadali na talaga at kayang-kaya ito ng kahit sino. Sa ganitong paraan, sa singsing na may 1.5 metrong diametro, nakagamit ako ng mahigit 4 na piraso ng Penoplex Comfort na 3 cm ang kapal. Pagdikit ng pandikit, inalis ko na ang mga piraso ng kahoy. Para masigurado ang tibay, naglagay ako ng pangalawang pampalakas. Base sa karanasan ko sa paggawa ng mini pool na kupeli, sapat na ang isang patong sa ganitong diameter. Pero okay lang kung dagdagan. Binaklas ko muna ang hulmahan at namangha sa perpektong hugis nito. Inulit ko rin ang lagay ng pampalakas sa loob. Tulad ng makikita sa hindi pinabilis na bahagi ng video, napakasimple at magaan lang ang trabahong ito. Hindi talaga kailangan ng kakayahan sa pagplaster o kahit anong karanasan sa konstruksyon. Magpahid lang kapag mainit dahil dito, nakadepende ang bilis ng pagkatuyo ng manipis na pandikit. Sa isang hulmahan, makakagawa ka ng singsing sa isang araw nang halos hindi mapagod. Halos 70% ng oras sa paggawa ng singsing ay paghihintay lang tumigas ang pandikit. Natuyo na ang pintura, kaya nilipat na namin ang taniman sa pwesto nito. Kung ilalagay ito sa ganitong distansya mula sa bakod ng kapitbahay, magiging madali ang pagputol ng damo at hindi maaabot ng mga kamay ng kapitbahay ang magiging masaganang ani. Biro lang, mababait ang mga kapitbahay namin at mas mahilig silang magtanim kaysa sa amin. Noong ginagawa ko ang una naming parihabang taniman mula sa Penoplex, ibinaon ko ito ng kalahati sa lupa sa mga sumunod na taniman para hindi bumuka ang mga gilid. Para tumibay at makatipid sa expanded polystyrene, gumamit ako ng tulos mula ginupit na drywall profile sa taniman. Dahil bilog ang gilid, agad itong tumitibay. Hindi mo na kailangang ibaon sa lupa, kaya di mo na rin kailangan maghukay o magtanggal ng damo. Mukha yatang gumagawa ako ng mga lumang Slavic pagan symbol at sinusubukang suyuin si Yarila. Ibinabaon ko lang ito dahil napagdesisyonan naming mas bagay sa amin ang taas na 50 cm kaysa 60 cm at sabay na rin itong mapapantay sa level. Sa parting ito, hindi pantay ang lote namin pero buo pa rin ang damuhan. Sa totoo lang, ang mga gilid ng taniman na may 3 cm Penoplex para insulation ay katumbas ng 20 cm tuyong kahoy na gilid. Hindi biro iyon. Mahalaga ang kakayahan ng gilid na mapanatili ang init. Para mas gumana ng maayos ang ganitong mga taniman, tinatapos ko ito sa pamamagitan ng paglalagay ng bahagyang may kulay na protektibong antiseptikong varnish bilang huling patong. Sa bato, kahoy, semento at palitada.
At ang mga batong pininturahan na parang gawa ng bata ay nagsisimula ng magmukhang Mediterranean. Sa paghahalo ng malinaw at may kulay na palisander na varnish, makakamit mo ang iba't ibang liwanag ng disenyo ng pattern. Napaisip ako kung bakit kulang ang aking pagsisikap sa trabaho at hindi ako bumili ng maliit na bahay na malapit sa dagat Mediterranean. Tinataboy ko ang mga mapanirang isip na sumisira sa tunay na halaga ng isang Belarus. Kung magtatanim tayo sa Mediterranean, ano pang maiinit na taniman ang dapat talakayin? Dahil sa klima nila, madaling tumutubo ang lahat. Kung magtatanim ka sa gitna ng post-Soviet na teritoryo, mataas na antas ng kasanayan yon. Kinuha ko ang mga panggatong o magaspang na organikong material. May natira kaming ilang troso ng pine. Sinisimulan kong magtanim sa mataas at mainit na lugar sa pag-aayos ng mga kahoy. Ang layer na ito, ang pinakamagaspang na organikong material na unti-unting nabubulok dahil sa mga bakterya at naglalabas ng init sa proseso. Dahil dito, mainit ang tawag sa ganitong taniman. Mahalaga hindi lang ang init ng mga layer, kundi pati ang wastong paglalagay ng mga ito. Ang kahoy na layer ay magsisilbing insulasyon laban sa init at pipigil sa lamig mula sa lupa. Mahalaga lalo na tuwing unang bahagi ng tagsibol. Maaaring diligan ng espesyal na bakterya ang magaspang na organikong material para mapabilis ang proseso. Nagtitipid ako kaya sa simula, humus mula sa komposter muna ang gamit ko dahil may mga ganitong bakterya rin doon. Pagkatapos, ginagamit ko ang naipong lupa. Ginagamit ko ito kapag gumagawa ako ng sarili kong maliliit at hindi masyadong maliliit na arkitekturang anyo. Kinukuha ko ang matabang lupa mula sa ilalim ng mga iyon at iniipon ko ito sa isang lugar. Inilalaan ko ito para sa mga bagong taniman. Ngayon, nagamit ko na rin ito. Madalas kong makita sa mga video comment na mas madali raw bumili ng gulay kaysa magtanim ng sarili sa aming matataas na taniman. Mga kaibigan, mas madali nga siguro iyon. Pero dito sa amin mula pa panahon ng Soviet hanggang pagkatapos noon, laging may di opisyal na patakaran na magtanim at mag-imbak ng pagkain para sa taglamig kung kaya mo. May mga nagsasabing ginagawa namin ito dahil sa kahirapan, pero hindi iyon totoo. Makakasigurado ka lang ng 100% sa kalidad ng ani kung ikaw mismo ang nagtanim at nag-ani sa sarili mong taniman. Pagkatapos, ginagamit ko ang pinong supot ng pino bilang organikong material. Matagal ko na itong iniimbak. Kaya nagkakalas na ang mga lumang sako at nililipat ko sa bago. Inaalis din namin ang natitirang piraso ng lumang sako. Ginagamit ko ulit ang naitabi kong lupa. Halimbawa, hindi ako naniniwala na lahat ng agrokorporasyon at magsasaka ay nagbibigay ng dekalidad na produkto. Yung mga paminsan-minsan ay naglalagay ng sobrang dami ng nitrate para lang sa pera, pati mga lola na ayon sa sabi-sabi ay nagbebenta ng sobra nilang ani mula sa kanilang bakuran. Hindi rin ako naniniwala. Kadalasan, nagpapanggap lang na tindero ang mga mapagsamantala. Hindi ko naman ipinipilit ang opinyon ko. Nasa inyo kung pipiliin yung kumain ng masustansya o yung maraming kemikal. At syempre, habang inilalagay ang mga patong, kailangan itong diligan ng hindi nagtitipid sa tubig. Sa aming mataas na taniman, madalas naming itanim ang mga halamang mahilig sa init tulad ng pipino, kamatis, at sili. At dahil mataas ang ani, natutugunan nito ang aming pangangailangan. Kaya napagpasyahan naming gawing taniman ng blueberry ito. Bago magtanim, maingat nilalagyan ng asawa ko ng tubig ang ugat ng palumpong. Meron kami doon. May mga panggatong kami doon at may puwang sa pagitan ng mga ito at kailangan punuin ang puwang na iyon. Dati, pwede pang magdala ng kariton ng sanga mula sa gubat, pero ngayon ay pinagbabawal na ng mga tagapangalaga kaya hindi na rin kami nangahas kumuha ng pit sa latyan. Sa Belarus, bansang puno ng ilog, lawa at latian, marami nito. Nagkakaubusan lang sa garden center tuwing peak season ng pagtatanim ng blueberry, pero sinuwerte kami. Maaaring mapansin na ang panggatong at supot ng pino ay nagpapasim ng lupa, pero ito talaga ang kailangan ng blueberry. Kung ang mga taniman ay para sa pipino at kamatis, imbes na pino ang gagamitin namin, maglalagay kami ng kahoy mula sa mga punong may malalapad na dahon. At imbes na supot ng pino, halimbawa,
mga dinurog na sanga mula sa pagputol sa hardin. Iiwan ko ang links ng lahat ng taniman namin sa ilalim ng video. Tingnan nyo na lang kung anong organikong material ang nilalagay namin. Mababaw ang ugat ng blueberry, kaya mainam ang maasim na pit. Hindi lahat ng perennial ay akma sa ganitong taniman. Kahit may maiinit na gilid, siguradong nagyeyelo ito tuwing taglamig. Pero hindi natatakot ang blueberry kahit sa sobrang lamig. Dahil dito, laganap na ang pagtatanim ng blueberry sa mga plastic na bilog na container na mahusay sa taglamig. At ngayon ay mayroon na tayong malalaking at maiinit na container. Kaya, tiwala akong magtatagumpay ang proyektong ito. Kung gulayan ang taniman, maglalagay kami ng humus mula compost bin sa ibabaw. May kaunti na kaming karanasan sa pagtatanim ng blueberry kaya naniniwala kami sa tagumpay. Masaya kaming makatanggap ng inyong mga kapaki-pakinabang na payo sa komento. Oo, gumagamit kami ng subok na organikong pataba para masigurado ang tagumpay sa pagtatanim. Ang mga sakay ay ginawa ni Matorso. Kahit na halos 1 kubikong metro, ang laki ng ganitong taniman. Hindi mahirap punuin ito kahit para sa isang karaniwang maingat na may-ari. At dahil karamihan sa mga nagtatanim ay talagang mahilig mag-imbak kung ano-anong bagay ang makikita sa likod ng ating mga bakuran, lalo na sa likod ng mga bodega. Kaya laging may mahahanap na ipupuno sa panibagong mataas na taniman. Maaari kang bumili ng Penoplex sa kahit anong tindahan ng materyales sa konstruksyon o mag-order online. Iiwan ko ang link sa ilalim ng video. Mas mainam ituwid palabas ang mga ugat mula sa masisikip na lalagyan hanggat kaya. Mga kaibigan, ang kanta channel ni Yasha Kosyaka ay nominado bilang pinakamahusay na do-it-yourself vlogger ng 2024 sa konstruksyon. Ibig sabihin ay pinakamahusay na gumagawa ng sariling gawa. Inorganisa ang kaganapan ng lahat ng kagamitan RU. Tuwing Oktubre at Nobyembre, may online botohan para sa suporta sa murang epektibong solusyon sa konstruksyon. Matutuwa ako ng labis sa boto na ibinigay para sa ating mga pinagsasaluhang ideya. Ang link ng botohan ay nasa ibaba ng video. Kung ayaw niyong bumoto, pwede niyong suportahan ang channel sa mag-sponsor sa YouTube. Ang mga manonood mula sa Rusya ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng serbisyo ng Busti. Ang link ay nasa ibaba rin ng video. Muli nating dinidiligan ng maigi ang lahat. Para sa paglo-load, kailangan lang natin ng simpleng sangkap na madaling maipon sa probinsya. Huwag nyo kaming mahigpit husgahan sa aming likha. Ganito namin nakikita ang Mediterranean. Siguro ay medyo mas makulay para sa amin. Sa huli, tinatakpan namin ng pine bark ang ibabaw ng bagong tanim na blueberry bilang mulch. Maaari itong amoy. Ang pine bark ay tumutulong pigilan ang labis na pag-evaporate ng tubig kaya hindi mo na kailangang madalas magdilig. I-like nyo po ang video. Mag-subscribe po kayo sa channel ni Yasha Kosyak at sa aking Zen group VK TikTok at Instagram. Nasa ibaba ng video ang mga link. Huwag nyong kalimutang bumoto. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update ko kayo hanggang maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat po.